Kita nyo naman po dyan eh, no? Kita nyo po ba? Ito nasa screen. Laki. Ito pala, pwede ko palang lakihan. Ito po, sa FLM Japan naman to. Itong mga usapan na to sa FLM Japan. At salamat dun sa ano nito, actually napakatagal na nitong na-record. Tagal na nitong tong screenshot na ito na kumbaga nakano na to na parang legendary na tong na yan, yung screenshot na ito kasi ito yung mga time na maraming naloloko si Kulaong na OFW. Ito GC2 Tapos sinasabi dito, maayos na buhay ko without the help of my family. Name ng Yakiniku Resto, pupuntahan ba namin? Name, pasyalan namin. Sir, masarap ba yung Yakiniku doon? Ang sabi dito, kung makakapunta kayo ng Shinjuku sa Ihawan Restaurant, hanapin nyo yung mag-asawa, sabihin nyo, gusto ko makausap si Yoda-san. Bossing Shinjuku, marami doon. Yan po yung unang hindi pala. Hindi pala yan. Ba't ganun? Hindi pala to hindi pala to naka-automatic na Teka. Hindi pala siya naka-automatic na makikita mo kaagad. I-sort nga natin ng date modified. Ayun, ito na na yung yung video. Natapos na pero ito muna yung natin. Eto, tignan ko lang kung na to kung sunod-sunod na. Ayun, oo nga, sunod-sunod na to. Ayan. Ito yung mga video ng walang sound. Wala ring sound. Etong video na pinapakita dito. Actually, hindi natin alam kung bakit walang sound. Hindi naman ako nag-record nito. Sila Don Roberto nag-record nito Pinapakita lang ni Kulaong yung kulungan niya. Ito, isang ebidensya ng isang ebidensya ng si Kulaong talaga ay nakakagamit po ng cellphone sa kulungan. Yan pa mga isa pang ebidensya to ng paggamit ni Kulaong ng cellphone. Mukhang pang VIP pa kama niya. Yun nga. Mukhang pang VIP pa nga po kasi nga talaga yung pinag-i-stayan ni Kulaong sa loob po ng kulungan ay kung hindi ako nagkakamali, kwarto talaga to ng warden. May katungkulan doon sa loob ng kulungan yung tinutuluyan diyan ni Kulaong. Ayan di ba? Yan po yung mag-asawang Don Roberto doon po sa Japan.
Mga pro BBM supporter po ito, itong si Don Roberto, baka napapanood niyo po yan eh. Kasama po namin siya sa 14 Vloggers. Ito po, yung time na papunta na sila doon sa Ihawan Restaurant ni Kulaong daw. O, yan o. GC yan eh o. FLM Japan. Ayan o. Sa GC po yan. Tapos, eto, sabi dito, copy boss, okay boss, kailan kami pupunta doon bossing? Bossing 17-18 party, Japan movement, 25 na October, linggo, pupuntahan namin before 11, andun na kami, good night, pahinga na ako. Okay, kasi ako lang may messenger niya, ayaw niya bigay sa iba, mga kapatid nga kayo, ayan. Eto, usapan po sa GC ng FLM Japan noon. Dami talagang tumutulong kay Kulaong noon, lalo ang FLM na yung FFCI Japan, grabe po ang tulong ng FFCI Japan na 'yan. Okay, ayan yung mga ayan yung mga usapan, MCM know that, ayan, similan mo ng humanap ng ipapalit ko kay Mayu, gaganti ako. Wow. Eto, si Kulaong nambubudol noon, nambubudol pa rin naman hanggang ngayon. Katotohanan naman yan. Ayan o. Sabi po dito, sa akin lang, bakit sabi niya ayaw niya lumapit sa'yo, tapos sa'yo rin pala, asan bayad niya? Kung saan may pakinabang, doon siya, no way. Sabi dito ni Kulaong eto, maliwanag na sinabi niya, I have 1 million supporters. Tingnan ko kaya ng tig 20 pesos, magkano kaya abuti nun? 20 million. Diba? Tapos dito sir, maraming hindi, pero mas wala akong tiwala kay Leon. Lemor, sure ako, di atin, David siya. Si Lemor pinag-iisipan po dito na si Lemor daw ay doon kumakampi kay David Ilagan. Ngayon, sabi dito, kasi nakita ko siya, GC nila, lasiste at mga nang bash kay ate kasi akala nila Roberto Jam, sinama nila ako, nakasagot, kaya minura ko Lemor. Sa akin nakatira si Lemor sa isang bahay sa Caloocan. Hindi sa bahay niya, bahay yun ni Inay Mary Ann sa Caloocan. Doon pinatira si Lemor. Okay, yan yung kanina. Sutil, sabi ni Ate MCM, lalo na pag tumingin ka na raw sa gilid. Hanggat hindi ko kinakausap ng personal katulad nito, means hindi pa kumpleto ang tiwala ko. Ganyan po si Kulaong noon na para makauto. Syempre, yung mga FLM Japan noon, kumbaga parang sila na may magkaroon ng time na makausap sila ni Kulaong. Kasi nga po, yun ang ni Kulaong, yun ang kanyang pambulag, yung kapag kinausap niya ng personal ng ganon, yung nakaka-chat. Pero lahat chinachat ni Kulaong. Yun naman ang diyan, lahat po ay chinachat naman ni Kulaong talaga. Wala siyang hindi chinachat, napakarami po niyang chinachat. Okay, ito pa. Good night, I support you. Sabi dito, thank you, we love you, ate MCM, trust me and Robert. Kaya ako palang may messenger niya bago dito. Sana ganun din po kayo. We really love and supporting you since day one. Kabise TV time. Ako nag-comment noon, na mahirap umakyat, babae kasi gagawin yung pulutanin. If I still remember, love you sir, OFLM, long live. So babae pala yung nag-screenshot nito. Okay, gusto nyo malaman, call, di pwede message, not knowing the better. Inay Mary, di rin alam messenger niya, hinanap sa akin kagabi kaya message ko, ate MCM. Okay, copy. Sa tingin mo, sino pwede kong ipalit kay Mayu? Gusto ko siyang ipahiya sa ginawa niya sa akin. Naks. Malalim na ang puot sa dibdib ko pero ayaw kong manakit or manumba.
Mahirap, boss. Beauty queen yun. Mahirapan tayo. Wow. Okay, eto tungkol naman dun sa restaurant daw ni Kulaong. Ang may-ari si Marilyn Yokoji alias Mami Aki. Asawa niya si Natsuki Yoda. Okay, then si Natsuki Yoda, tauhan ko sa rent-a-car ko at sa Tokyo Kenkaku car for sale. Pag nakausap nyo, sabihin nyo, gusto ko makausap si Yoda-san. Milyon pa pera ko dyan. Nuts. Actually, Ate Iloy, napunta sa akin to nung umalis kami na 14 vloggers. Yung mga nag-screenshot nito, yun yung mga sumama po sa amin. Oh, 'di ba sa'yo sabi ikaw lang tinatawagan pero madami pala kayo. Tama. Yun nga yung pambulag ni Kulaong. Cristel Jowara Macbea, hello po. Osma, kay Kulaong ba talaga yon? Hindi po. Hindi po kay Kulaong yun. At wala pong pag-aari si Kulaong na restaurant. Mamaya may ano tayo dyan. May video tayo niyan eh. Papakita ko rin po sa inyo. Actually, naglabo-labo na lang to. Nung dinownload ko, magkakasunod to dati. Nung pinasa sa akin to, magkakasunod to eh. Nakalagay dito, until now, tama, Jake Magnus, bossing, kausap, Roberto, Jake Magnus. Napuyat ka na, bossing. Abaw, nako, sabi dito, mahirap din magtiwala kay Jake Magnus. Di ko kilala yan, pare-pareho sila. Sabagay, lately, in the middle siya eh. Fighter siya, di naman siya pang good vibes. Yun pala yung katumbas, yung katsunod noon, yung sir, maraming pero mas wala akong tiwala kay Leon. Yun pala yung kasunod noon, yung kanina. Oh, eto, sir, maraming hindi pero mas wala akong tiwala kay Leon. Ayun. Yun pala yung pinag-uusapan doon. Oh, eto yung kanina. Oh, 'di ba sabi dito, bali dalawa tong nagpasa ng screenshot dito. Sabi, I have 1 million supporters. Singan ko kaya ng tig 20 pesos, magkano kaya abuti nun? O, 20 million ang sagot ni Nanay Pat. At sabi nga ni Kulaong, sa tingin mo kung ako mismo ang manghingi ng tig 20 pesos, sa tingin mo may tatanggi? Diba? Ibig sabihin talaga si Kulaong gustong manghingi ng pera noon. Kung hihingi nga naman siya sa kanyang mga supporter ng tig 20 pesos, abay talagang may 20 million siya noon. Diba? Hingan niya lang ng tig 20 pesos eh. Ganun po si Kulaong noong nakakulong. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo noon na merong deadline. Katulad niyan, ito nakalagay dito Ray de la Cruz yan. Ang sabi pa dito ni Ray de la Cruz, to all, Saturday is our deadline, but if anybody want to send their help early as tomorrow, it would be highly appreciated. To all wanted to be part of Alabang Mega Humanitarian, please be guided. Diba? Si Kulaong pa nanghihingi talaga ng Ngayon, meron siyang hinihingan ditong ate. Ang sabi dito, balita ate, nakapadala ka ba? Sorry ate ha, di lang ako makagalaw eh. Bunso, mahal kita, kaya ingat ka dyan. Breakdown, maya ako punta ng bank. Okay ate, salamat. Love you too. Nag-work ako kahapon, may client kasi, kaya maya ako punta bank. Tapos sabi pa dito, nahihirapan talaga ako ate, masyado nang gipit ang sitwasyon ko. Ramdam ko yun, kaya magpakatatag ka. Andito kami maghihintay sa'yo. Ate, freeze na lahat ng bank ko. Di ko na alam. Sabi ng bank, maayos pag naayos ko na lahat. Yan po yung mga style ng panghihingi ni Kulaong noon. At tingin ko mukhang pa siya, no? Mukhang ito yung matindi. Sa tingin mo, sino pwedeng ipalit kay Mayu? Gusto ko siyang ipahiya sa ginawa niya sa akin. Malalim na ang poot sa dibdib ko pero ayaw kong manakit or manumbat. At kitang-kita naman yung picture ni Kulaong. Si Kulaong po yung nakaka-chat na yan. Nakakagamit po siya ng cellphone.
Yan po ang gamit niya noon sa akin na messenger. Yung messenger na yan yung gamit niya sa akin. Tapos, ito yung kanyang profile picture niya. Mukhang mukhang na broken hearted pala si Kulaong kay Mayu. Talagang mabo-broken hearted siya. Bakit? Putya, ang pogi ng pinalit sa kanya ni Mayu. Ang pogi ng pinalit sa kanya. Ito po yung pinalit sa kanya ni Mayu. Ayan, Guwapings. Ang ganda ni Mayu, di ba? Imagine nyo naman. Yan ang mukha ng bagong boyfriend ni Mayu. Eto si Kulaong. Napaka-pogi. Eto si Kulaong. Eto yung pinalit ni Mayu. Sino ba naman ang hindi mabo-broken hearted? 'Di ba? Talagang malalim po ang sugat na idinulot ng pagmamahal ni Mayu kay Kulaong. Ito na yung, ayan, syempre hindi mawawala. Andyan pangalan ko, Mac Pablo. Wow, syempre. Nagbigay kami dyan eh. Bangon, Cagayan Valley. Tulong mula sa FLM family, Francis Leo Marcos and BM Perla Tumaliwan. FLM family worldwide. Ang dami pong nagbigay diyan. Actually, nagbigay lahat yan FLM Malaysia, FLM Japan, Spain, Italy, Canada, Singapore, USA, KSA, Paris, Hong Kong, Macau. Diyan mga tropa nating vlogger, si Tol Jojo de Guzman, si Kuya Spencer at Elisa Paris. Ito si Grace Ohashi from Japan to, OFW. Sila, doon na nakatira sa Japan. Si Grace Ohashi at si Remy Kudo. Si Ice Freedom, ito naman po ay doon na nakatira sa Amerika, saka si Don Kit. Ako, Mac Pablo. Si Rod, ang alam ko, Macau. Etong si Macber naman ay Canada. Siyempre, nandiyan si Res Cortez, Leve Ignacio, Attorney Johnny Caroche, Bembol Rocco, at si Yamatan, at si Dong Batalan. Yan po yung mga mga bataan sa Pilipinas. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.